Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 3 verses 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Choose a healthy lifestyle. Ang isang palatandaan na ikaw ay binago na ng Diyos ay yung magkakaroon ka ng magandang pananaw patungkol sa iyong sarili. Ano po? Dati-rati po ay pinababayaan ko ang aking katawan. Sinisira ko nga ito sa pamamagitan ng mga maling gawain at mga bisyo. Pero nung ako po yung na-born again, isa po sa binago sa akin ng Diyos ay yung pagtingin ko sa aking sarili. Naintindihan ko na mahalaga pala ako sa paningin ng Diyos at lalong higit, mahalaga na dapat alagaan din natin yung ating katawan kasi yan ang gift ng Diyos sa atin. Kaya yung repentance na ginawa natin nung tayo na born again, kasama dyan yung pagbabago natin sa ating pamumuhay. Alam na natin kung ano po yung nakakasira sa ating buhay at ano po yung nakakatulong. At dito po sa teksto natin today, ito po ang gustong iparating sa atin ni Apostle Paul. Sabi niya, don't you know that you yourselves are God's temple and God's Spirit lives in you? Nananahan po sa atin ang Holy Spirit sa ating katawan. If anyone destroy God's temple, God will destroy him. So, matindi po ang gustong ipahiwatig dito ni Apostle Paul. Ano po, yung sinisira daw po yung templo ng Diyos, sisirain ng Diyos. Ano po, paparusahan ng Diyos. Kasi banal daw po ang templo ng Diyos at tayo po yung templong iyan. Ngayon, may isang verse po sa Bible na nakatulong sa akin yung sinasabi po sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Ito po yung nagpagaling sa akin at nagbigay sa akin ng magandang outlook sa buhay. Ano po, patungkol sa aking kalusugan. Sabi rito, "My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to a man's whole body." Ang ganda po, ano? Yung po palang pagbabago natin, ano po, dapat ituloy-tuloy natin yan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na unawa at relasyon sa salita ng Diyos. Ngayon, miraculous po ang salita ng Diyos. Kapag nakikinig ka niyan, ang sabi diyan, binibigyan ka nito ng buhay at kalusugan. At the same time, may gabay din po ang salita ng Diyos. Ano po, kung paano tayo mamumuhay at magkakaroon ng isang healthy lifestyle. Ngayon, tanungin ko po kayo, sa palagay nyo, bakit inaatake ni Satanas yung ating katawan? Bakit niya binibigyan ng maraming sakit ang maraming tao? Kasi gusto niya mawalan tayo ng purpose sa buhay. Ang katawan natin kasi dinisenyo yan to glorify God. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Vessel yan ng Diyos. Ano po, yung din na sinasabi ng 1 Corinthians 3 verse 17. Kaya ang atake ni Satanas kadalasan po sa tao ay sa kanyang physical na katawan, sa kalusugan ng tao. Ano po, yan po ang pinaka-effective na pag-atake ni Satanas. Kaya ang daming nagkakasakit. Bakit? Gusto niya na hindi tayo maging useful sa paghahari ng Diyos. Kumbaga, ma-derail o masira niya yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Ano po? At yung ating katawan, kaya dapat natin pag-ingatan yan kasi wala yang replacement. Pag nasira yan, wala pong spare parts yan or kapalit na nabibili. Ano po? We need to take care of our body. Kasi sabi sa Ephesians chapter 5 verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. So, ganun pala tinatanaw ng Diyos yung ating katawan. Ano po? Ito po kasi yung ating tahanan habang naririto po tayo sa lupa. Yung katawan natin, yan ang sasakyan natin habang naririto tayo sa lupa. Kaya dapat po alagaan natin. At kung nauunawaan po ninyo
ang ating katawan, dinisenyo yan ng Diyos to live longer. Ano po? Mabuhay tayo ng mahaba. Ano po? Kaya ang daming verses sa Bible na nagsasabi na dapat mabuhay tayo ng mahaba. Ano po? Stronger. Dapat malakas tayo. And healthier. Dapat malusog tayo. Pansinin niyo po, yung ating katawan, ano po, meron yung built-in na repair system. No? Nagre-repair po yan. Ano po? Ang katawan natin, meron yung immune system na nagre-repair. Ano po? At ang marvel ng science, nakakamangha po, nadidiscover nila ng katawan natin, kusang gumagaling po yan. Ano po? At habang tayo tumatanda, of course, nanghihina tayo. Pero still, ano po, kung aalagaan natin yung ating katawan, nagre-repair pa rin yan kahit matanda na tayo. Amen ba? Nire-renew ng Diyos yung ating strength. Naintindihan nyo na yung ibig sabihin nun. Ano po? Ngayon, ano ang responsibilidad natin sa ating katawan? At sana makita natin ito na maging good stewards tayo ng ating katawan. Ano po? Unang-una, to be healthy, we must feed on God's Word. Balikan natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Yung salita ng Diyos. Ano po? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Matthew chapter 4, verse 4. Ano po? Pangalawa, we must have a healthy lifestyle. Alam niyo, yung katawan natin, nagre-respond yan sa healthy diet. Ano po, yung tamang pagkain. Ano po, exercise, yung nag-e-ehersisyo po tayo. Ano po, at pahinga. Ano po, mahalaga. Yung pahinga, ano po, kasi iba, trabaho lang ng trabaho. Ano po, pinapabayaan yung katawan. So, we must start young hanggat bata pa. Ano po, gawin natin itong healthy lifestyle. At kung matanda na tayo, huwag natin sasabihin, hindi ko na kaya yan. Gawin pa rin natin ito kahit tayo'y matanda na. Okay? Pangatlo, be kind to yourself. Ano po, hindi laging sa ibang tao ka mabait. Kailangan mo yung mabait ka rin sa sarili mong katawan. Alagaan mo. Paminsan-minsan, ipamper mo. Ano? Kumbaga, hayaan mo naman yung katawan mo magpahinga. Mag-enjoy. Ano? Talk kindly to yourself. Kausapin mo yung katawan mo. Hindi yung namumuhi ka sa iyong katawan. Sinusugatan mo kung ano-anong pinagagagawa mo. No? Maging mabait ka sa iyong katawan. Pang-apat, train your mind. Ito napakahalaga kasi alam niyo po, huwag tayong pa-stress sa buhay na ito. Ang healthy body starts with a healthy mind. Ano po? Kaya kung punong-puno na ng kaguluhan ang iyong isipan, mag-pray ka kaagad para dumating yung kapayapaan ng Diyos sa iyong puso't isipan at lumakas ka. Ano po? Panghuli, ito yung pinakamahalaga. Discover and live your purpose. Alamin mo yung dahilan kung bakit naririto ka sa lupa. Ano yung purpose mo? Sa Panginoon, sa paghahari niya, sa kanyang kingdom, sa pamilya mo, ano? At sa iyong sarili. Live with purpose para hindi masayang yung energy mo. No? Marami kasing tao, sinasayang nila yung kanilang energy sa mga maling bagay. So, mahalaga po, no? We must choose a healthy lifestyle. Tayo po yung mananangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Gabayan mo kami, Panginoon, upang maipamuhay namin ang mga katotohanan ito that we must choose a healthy lifestyle para buhay namin ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.